Nagbabadyang bumaba ang pasahe sa eroplano sa susunod na buwan. Ito'y kasunod ng pagbaba ng airline fuel surcharge. Si Dennis Osorio sa detalye. Kung pamasahe sa eroplano ang pag-uusapan, isa si Ate Kim May, isang Korean citizen na tinatamaan kapag tumataas ito dahil pabalik-balik siya sa Pilipinas para sa petisyon para sa kanyang mag-ama. Kasi yung baby ko rin nandito. So ang ginagawa ko, like after a month or 2 months, umuwi ako. Tapos ginagawa ko, nagpapasabay ako ng mga bagahe, kung sino gusto magpasabay from Korea. So mas nakakaano ako, mas kumikita ako kung mababa yung fare. Yun yung advantage for me. Kabilang si Ate Kim May sa mga natuwa sa pagbaba ng fuel surcharge ng mga airlines sa July. Ibig sabihin kasi nito, bababa ng konti ang pamasahe sa domestic man o international flights. Si Kuya Gilbert, isang misyonaryo, minsan lang makasamang buong pamilya dahil 3 beses sa isang buwan siya lumilipad, palabas at sa loob ng bansa. Kasi ang taas ngayon ng airfare eh. Malaking katipiran po yun dahil unang-una yung instead na ibabayad namin sa airfare, sa pagkain na lang namin ilalagay. Ang ilan naman, kahit na paminsan lang dumarayo ng Pilipinas, magiging malaking tulong pa rin ang pagbaba ng presyo ng airfare. It would be a great benefit for us because we frequently go back home for vacation and sometimes for leisure. So it would be a great help. Well, actually, makakatulong siguro sa pamasahe. Siguro medyo mababa yung pamasahe. Ganon. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa sa susunod na buwan sa Level 5 mula Level 6 ang fuel surcharge. Katumbas nito ang pagbaba ng pamasahe ng 151 pesos hanggang 542 pesos para sa domestic one-way ticket na dating 185 pesos hanggang 665 pesos. Mula namang halos 500 piso hanggang halos 3,700 piso naman ang pang-international one-way ticket. Mula sa dating higit sa 600 piso hanggang 4,500 piso. Maasahan ang pagbabago ng mga presyo simula July 1, 2024. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.